Bago tayo magsimula, panayayahan ang lahat na magsasayo para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bago kayo magsiupo ay maaaring pulutin ang mga basurang nakakalat sa inyong paligid. Maaari na kayong umipit. May mga lumiban ba sa klase ngayon? Wala, mabuti. At dahil ngayon ay tutulong na tayo sa ating bagong aralin, tayo muna ay magbabalik-aral. Sino ang mga nakaalala sa kung ano ang ating napag-aralan kahapon? Magaling! Ito ay ang kakapusan. Ano nga ba ang kakapusan? Kakapusan ay kapulungan ng mga resources sa lumalaking populasyon ng mga tao. Magaling! Bago tayo dumako sa ating susunod na leksyon, meron muna tayong aktibidad na gagawin. Handa na ba kayo? Magaling! Na ating gagawin ay pinamamagatang Portraits Wonder. Meron ako ipipresentang mga larawan dito sa inyong harapan at nais pong sagutan ninyo ang mga ito. Handa na ba kayo? Ngayon ay hahatiin po ang buong klase ng dalawang pangkat. Ito ay ang pangkat una at ang pangkat dalawa. Handa na ba ang inyong mga sarili? Halina! Unang larawan. Ano ang nakikita niyo sa larawan dito? Magaling! Ito ay pagkain. Meron na kayong 5 putos pangkat una. Ang susunod na larawan naman ay tama, ito ay ang gadgets. Magaling pangkat dalawa. Ngayon naman ay dadako tayo sa ating susunod na aktibidad na tinatawag natin family field. Handa na ba kayo? Halina! Hatiin ko kayo sa unang pangkat at pangalawang pangkat. Simulan na ang ating laro. Handa na ba kayo? Ang unang grupo ang unang sasalang sa ating laro. Ano-ano kaya ang mga pangunahing pangangailangan ng tao? Genre. Tubig. Kabilang nga ba ang tubig? Magaling! John card. Pagkain? Kabilang nga ba ang pagkain? Mahusay. Rio. Ang iyong sagot ay damit. Kabilang nga ba ang damit? Magaling. At ang huli naman, Ivy. Tahanan. Kabilang nga ba ang tahanan? Mahusay. Ngayon ay ang ikalawang grupo na naman ang sasalang sa ating laro. Ano kaya ang mga kagustuhan? Janine, sasakyan? Kabilang nga ba ang sasakyan? Magaling! Dorothy, cellphone? Kabilang nga ba ang cellphone? Magaling! Ayesa, kabilang nga ba ang alahas? Ito ay kabilang mahusay. Mariel, kabilang nga ba ang laptop o computer? Magaling, ito ay kabilang. Magaling. Ang bawat grupo ay nakakuha ng 100 puntos. Salamat sa inyong pagkikilahok. At ngayon, itutungo na tayo sa ating formal na diskusyon. Handa na ba kayo? Ngunit bago yan, ay aalamin muna natin kung ano ang layunin natin sa aralin ito. Una, na ipaliliwanag ang konsepto ng bawat antas ng hierarkiya ng pangangailangan. Pangalawa, na papahalagahan ang konsepto ng pangangailangan at kagustuhan sa kanilang personal na karanasan sa pamamagitan ng isang sanaysay. At ang pangatlo ay nakagagawa ng infographics na naglalarawan sa pagkakaiba ng pangangailangan at kagustuhan. Handa na ba kayong makinig? Tayo na! Ano nga ba ang pangangailangan at kagustuhan? Ang pangangailangan ay mga bagay na dapat mayroon ang tao dahil kailangan niya ito sa pang-araw-araw na pamumuhay. Mahalaga ito upang ang tao ay mabuhay dahil pag wala ang mga ito, maaari tayong mamatay o magkasakit. Halimbawa nito ay pagkain, tubig, hangin, damit, at tirahan ay ilan sa mga pangangailangan ng tao. Pero syempre, hindi naman sapat na may damit, tirahan at pagkain lang ang tao. Gusto nating
mamuhay ng maayos, marangal, at maginhawa sa lipunan. Kaya naghahangad tayo ng lampas sa ating pangailangan. At ito ang tinatawag na kagustuhan. Ang kagustuhan, ito ang mga bagay na hinahangad natin lampas sa ating pangailangan dahil nagbibigay ito sa atin ng lubos na kasiyahan. Halimbawa nito ay paghahangad ng bagong cellphone, damit, sapatos o pagkain sa mamahaling restaurant at paghahangad ng malalaking bahay. Ito ay mga kagustuhan ng tao. At meron tayong teorya ng pangailangan na ayon kay Abraham Maslow, isang Amerikanong psikologista sa kanyang teorya ng hierarkiya ng pangailangan. Ayon sa kanya, habang patuloy na napupunan ng tao ang kanyang batayan na pangangailangan, umuusbong ang mas mataas na antas ng pangailangan o higher needs. Ito ang hierarkiya ng pangailangan. Mayroong 5 antas ng hierarkiya ng pangailangan. Kailangan munang matugunan ng tao ang kanyang pangunahing pangailangan bago umusbong ang panibagong pangangailangan. Ang unang antas ng pangangailangan ay ang physiological na pangangailangan. Ito ang pangunahing pangangailangan ng mga tao na dapat matugunan. Tumutukoy ito sa pangangailangan tulad ng pagkain, tirahan, tubig, hangin, at marami pang iba. At kapag hindi ito natugunan, maaaring magkasakit tayo o mamatay. Kapag natutugunan na ang physiological na pangangailangan, saka naman uusbong ang mas mataas na pangangailangan. At ito ang pangangailangan sa kaligtasan. Kabilang dito ang pangangailangan para sa kaligtasan at katiyakan ng buhay, gaya ng hanapbuhay, pinagkukunang yaman, at seguridad sa sarili at sa pamilya. Panlipunan. Kabilang dito ang pangangailangan na magkaroon ng kaibigan, kasintahan, pamilya, at pakikilahok sa gawaing pansibiko sa komunidad. Pagpapahalaga sa sarili. Dahil bahagi tayo ng lipunan, kailangan nating maramdaman ang ating halaga sa lahat ng pagkakataon. Ang respeto ng ibang tao at tiwala sa sarili ay nagpapataas ng ating dignidad bilang tao. Ang kakulangan sa antas na ito ay maaring magdulot ng mababang tiwala sa sarili. Kaganapan sa sarili. Ang taong nasa antas na ito ay may malawak at mataas na pananaw, hindi mapagkunwari at totoo sa sarili, at may respeto sa ibang tao. Naman ay dadako tayo sa ating susunod na gawain. Ang buong klase ay hahatiin ng 4 na pangkat. Pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, at pangkat 4. Kayo ay bibigyan po ng 15 minuto upang makagawa ng isang infographics na nagpapakita ng pagkakaiba ng kagustuhan at pangangailangan. Gamit ang iba't ibang multimedia, maaaring Canva, Word, o iba pang mga editing apps. Simulan na ang gawain. At pagkatapos yung gawin ang mga ito, ay nais kong ipaliwanag ito sa harap ng inyong mga kaklase. Salamat sa inyong pakikinig at ngayon alam kong handa na kayong sagutan ang mga katanungan sa ating thesis assessment. Pindutin ang link na nakikita dyan dito at gamit ang inyong sariling telepono ay scan ang QR code. Sagutan ang quiz assessment sa loob lamang ng 5 minuto. At para naman sa inyong takdang aralin, nais kong magsaliksik kayo tungkol sa kaugnayan ng konsepto ng alokasyon sa kakapusan at pangangailangan at kagustuhan. Gamit ang multimedia, maging Canva man o iba pang editing apps, gumawa ng concept map na nagpapakita ng alokasyon sa kakapusan at pangangailangan at kagustuhan. Ipasa ito sa susunod nating pagkikita. Salamat sa pakikinig mga bata. Paalam! Thank you for watching.